Okay, magandang hapon mga kalaiko. Welcome sa Laiko Talk. At narito tayo ngayon sa segment ng Basa, Biyayang Aral sa Atin. Yon. Dahil meron po akong pinaghanguan isang verse na aking napakinggan bilang bahagi ng paglalatag ni Brother Sanrio sa kanyang isa sa kanyang debate about doon sa pagtutuwid niya sa mga kaibayo sa ating pananampalataya, particular na nung baptist na kanyang nakatunggali nung debating iyon tungkol sa faith alone. Of course, bilang Katoliko ay inilatag ni Brother Sanrio na kinakailangan natin upang maligtas ay ang gawa. At alam naman natin na familiar na tayo doon sa verse na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, naalala ko kasi meron akong kasamahan sa trabaho dati na nagkaroon kami ng kaunting pagpapalitan ng pananaw patungkol sa faith alone. At doon ko natutunan sa kanya yung stand ng karaniwan sa mga kaibayo natin sa pananampalataya na naniniwala sa faith alone. Sabi nila na yung kaligtasan ay ibinigay ng ating Panginoon sa lahat. At hindi naman tayo tutol dyan. At ang kaligtasan na ito ay kinakailangan na matatanggap natin kung tayo magkakaroon ng pananampalataya. No? Dahil anuman ang ating ginagawa na maiisip natin na magiging contribution upang tayo'y maligtas ay hindi na kailangan. Parang ganun yung pinaka-konsepto ng kanilang paniniwala. Na since yung salvation ay ibinigay ng ating Panginoon, yan ay kumpleto na. Diba? Wala na tayong dapat na ano pa mang gawing dagdag dyan. Ang kinakailangan lang natin ay tanggapin itong perpektong regalo ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yun sila faith alone, di ba? Na hindi nila matanggap at sa kanilang pananaw na ang ginagawa nating mga Kristiyanong Katoliko na patuloy na nagpapagal at nagsisikap na gumawa ng mabuti at mapanatili ang ating sarili sa antas ng grasya ng ating Panginoon o tinatawag na state of grace, para sa kanila ay para bang nade-degrade yung kalidad ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa atin, na parang kinakailangang punuan pa ng mga bagay na ginagawa ng mga Katoliko, na kapag hindi nagawa iyon ay mapapahamak tayo. Parang ganun eh. Parang bang sinasabi nila na sa ibang pananalita o sa pagpapaliwanag ay maaring ganito, no? Na tinatapatan natin ng mga mabubuting gawa upang tayo'y maligtas. Whereas sa kanilang pagpapaliwanag ay no any amount of good deeds ang pwede nating masabi sa Diyos na dahil dito ay kinakailangang masingil natin ang Diyos. Masumbatan natin na in legalistic way, no? Na gumawa ako ng ganito, Panginoon, dapat ligtas ako. Yung ganun ang kanilang mindset sa ating mga Katoliko. Kasi tayo, naniniwala tayo na since faith without action is death, so tayo ay nagpapailalim sa mga alituntunin na ating sinusundan mula sa turo ng mahisteryo, sa turo ng simbahan, upang kung papaano tayo ay mapapanatili doon sa antas ng kabanalang kinakailangan natin na mapanatili ang ating sarili para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon po, parang
nagkakaroon ng maling interpretasyon yung mga kaibayo natin sa pananampalataya sa ganitong pananaw. No, dahil tayo mga Katoliko ay yung ating pananampalataya ay hindi po nagiging kasapatan ito para sa Diyos kung hindi tayo kikilos. Meron pong verse ang maaari nating iugnay sa ganito na sinasabi na work out your salvation. Ha? Ibig sabihin ng workout, kikilos tayo eh. Yun ang ating pananaw eh. Hindi pwedeng matanggap na lang natin ang ating Panginoon and then tayo ay kasi ang paniniwala nila is faith alone eh. Yung maniwala ka na lang at mamuhay ka ng ayon doon sa kakayanan na ayon doon sa kakayanan mong magpakabuti. Pero kung may mga pagkukulang, understandable na lang kay God yon. No? Parang ganun eh. Kaya lang, ang nagiging problema nito ay parang hindi ka mabibigyan ng encouragement nito o hindi ito magiging isang hamon yung paggawa mo ng mabuti. Dahil parang kung ating pagninilayan, no? Kung ating i-aanalisahin, yung ganitong pananaw ay para ba tayong pinapampered, binibaby ng ganitong kaisipan. Ang Diyos naman ay may malawak na pangunawa. Who can fathom the depth of His love? Napakalalim ng kanyang pag-ibig. Napakaunawain niya. Kaya kung tayo man ay magkasala, hindi ganon kalalim yung ating feeling of guiltiness. Dahil alam natin at kilala natin, ayon sa ating pangunawa, na ganito yung Diyos eh. Maunawain, isang hingi mo lang ng sorry, isang marubrub na panalangin, ay masasabi na nating okay na uli. Magkasundo na uli kayo kay God. Pero sa ating mga Katoliko, tayo ay hinihikayat na mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ng may imperfection, no? Kasi yun ang utos naman ng ating Diyos. At yun ang requirement sa langit. Na be thy holy, for your Father in heaven is holy. Be thy perfect, for your Father in heaven is perfect. Magpakabanal kayo, sapagkat ang iyong amang nasa langit ay banal. So, tayo, alam natin sa ating sarili, lalo tayong mga Katoliko, alam natin na hindi natin magagawa yon. Sa saganang sariling kakayanan lang natin upang magpakabait, no? Dahil kahit na may pinagsisihan ka ngayon, na iniiwasang kasalanan, darating ang panahon na matutokso ka eh. Makakagawa ka ng pagkakamali at kapag nagkamali tayo, kasalanan na yon. Pero dahil nga napakabuti ng ating Panginoon, doon sa ilalim ng pamamahala at panuntunan ng iglesyang iniwanan sa kanyang mga apostol, na pinahuntulutan ng mga siwa na kung ano man ang maipatupad sa simbahang ito'y aprobado sa kanya, dahil yun ang authority nila, ay nagkaroon tayo ng mga alituntunin. At yun nga yung tinatawag na sacramental life. Na kapag tayo nagkakasala ng mga venial sin, nandun pwede tayo humingi sa act of contrition, tayo magsimba, at kung meron naman tayong mas malalim na pagkakasala na hahantong sa atin sa kamatayan, ay meron namang na nakasuportang dapat tayong gawin sa kapangyarihan ng turo ng simbahang aprobado ng ating Panginoon, at iyon ay yung pangungumpisal, no? Dahil iyan ay biblical din. So, pag nangungumpisal tayo, napapanatili natin at napapanumbalik yung ating sarili doon sa state of grace. Nagiging banal muli ang paningin. Napapanumbalik natin ang ating relasyon sa ating Diyos. Yun ba ay dahil sa ating
sariling kakayanan, hindi. Sa antas ng grasya at biyaya, grace. May grace ang simbahan na iginawad sa atin, na ipinagkaloob sa atin. Kaya tayo ay namumuhay ng kaligtasan dahil pa rin sa grasya at hindi sa ating maaring iniisip nilang pinagmamalaking kabaitang ginagawa. Ngayon ganito po ang napapansin ko. Parang nagkakaroon lang ng twisting doon sa sa paniniwalang ito na faith with action. Actually, yung mga kaibayo natin sa pananampalataya ay not directly na tinatanggap nila yung ating stand na kinakailangan ng gawa. Pero ang sa kanila, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay din. Ngayon, hindi lang nila matanggap na yung gawang ito ang magpagliligtas sa atin. Kaya ang sinasabi nila na upang magkaroon ka ng tunay, dalisay at tamang pananampalataya, ito ay nagre-resulta, nagbubunga ng pagsunod, ng mabubuting gawa. And therefore, ang nangyayari, yung mga mabubuting gawa mo ay inspired lang ng dahil sa ikaw ay nakaabot sa antas ng tunay na kategorya ng isang pananampalataya. Yun ang sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Ang pananampalataya ko ang siyang mag-uudyok sa akin, magre-resulta, magbubunga, magkakaroon ng mabubuting gawa, Ganon din, magkasama rin pananampalataya at gawa. Magkaiba lang yung parang pagkakaunawa, hindi pa rin mapaghihiwalay na pananampalataya lang. Pero sa atin, yung gawa ay nagiging kailangan nating isabuhay yung ating pananampalataya na hindi totoo, hindi isang katibayan na tunay ang pananampalataya mo kung wala yung mabubuting gawa. So it is necessary na tayo'y gumawa ng mabuti. Kung tayo nananampalataya lang pero tayo ay hindi kikilos upang gawin yung ating pinanampalatayanan, yun ang sa atin bilang Katoliko, ito'y patay, ito'y walang kabuluhan, ito'y walang silbi, walang merito. Ngayon, sasabihin ng ating mga kasamahan sa kaibayo sa mga pananampalataya, silang mga nasa humiwalay sa simbahan, meron silang sinasite na sample na itong magnanakaw na kasama ng ating Panginoong ipinako. Yan po ay isang konkretong halimbawa na kanilang pinapakita na ang magnanakaw na ito ay hindi na kinailangan gumawa ng mabuti. Naging kasapatan na yung siya ay manampalataya. Kaya ito yung sinasabi nilang halimbawa, itong magnanakaw na nakakamit ng pananampalataya, tunay na pananampalataya lamang, kaya siya ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya ito yung makikita natin na tama na sapat na yung manampalataya ka lang. Pero kung ating titingnan, kung ikaw yung magnanakaw, meron ka pa bang kapasidad o kakayahan na gumawa ng mabuti sa mga pagkakataong yun? Diba parang logically, practically, nakapako ka, nakatali ka, nakagapos ka. Siguro kung pagbibigyan ng ating Panginoon na makatakas o mabuhay ang taong ito, natural gagawa yan ng mga mabubuting bagay, ng mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon, upang mapatunayan niya na totoo yung kanyang pananampalataya. Diba? Kung titingnan nga natin at babaybayin yung pinaka-verse na ito, basahin natin yung saan ba nila kinuha ito.
dito po sa aklat ni sino ba sa Lucas, ha? Tingnan natin sa Lucas. Sabi dito sa Lucas 32, no? Lucas 23:32. Basahin natin yung tagpong yun. At tingnan nga natin kung wala ba talagang ginawang mabuti yung magnanakaw at nanampalataya lang. Tingnan natin. Basahin natin. Mayroong tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ito yung isang magnanakaw na tumuya sa kanya. Ngunit, sa talatang 40, pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama na nakagapos din sa kanya. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Bingo! No? Ang ating Panginoon mismo ang siyang nagbigay ng assurance na ngayon din ay kasama kita sa paraiso. Doon sila pumokus doon sa huling sinabi nung magnanakaw na nagkaroon siya ng pananampalataya. Dahil sabi niya, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ibig sabihin, naniniwala itong magnanakaw na ito na may buhay na walang hanggan na maaring narinig niya na, nakarating sa kanya. Bakit meron siya nun? Bakit alam niya yung ganong konsepto? Kung hindi nakarating sa kanya yung salita ng Diyos, ang salita ng ating pinangangaral, kahit na sila ay nakakulong o naka-detain bago nila danasin ng ganitong parusa, may faith na. Isa pa, doon sa bandang itaas na ating binasa, noong matapos na nalaitin ng kanyang kasama, sabi ng magnanakaw na ito, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Hindi nyo ba alam, itong act na ito ay isang act of good deeds. Tama ba yun? Gawang mabuti. Doon sa limitadong kakayanan na pwede niyang magawa, ay nakagawa ng mabuting bagay itong magnanakaw. Kaya wag natin sabihin na wala itong ginawa, kundi nanampalataya lang. Hindi. Siya ay naging faith defender. Pinagtanggol yang ating Panginoon doon sa hindi naniniwala sa Kanya. Diba? Anong sabi? Pinagsabihan niya ang kanyang kasama. Diba? Sa bawat pagkakataon na tayong mga mayroong pananampalataya, gaano man kaliit, nabuti lang ating pananampalataya, kapag ito'y ating pinaniwalaan, ito'y ating tinindigan, at sa bawat may pagkakataon na kaya natin itong maipahayag upang maitama ang mga pagkakamali ng iba, nagiging faith defender tayo. Merong uhay ng pananampalataya na meron sa atin na binibigyan natin ng pagtatanggol. Ayan ang ginawa ng magnanakaw. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Pinagsabihan niya ang kanyang kasama. Huwag kang ganyan, di ba? Wala ka na bang takot sa Diyos? May pananampalataya na, built-in na, no? Given na dun sa magnanakaw. Bago pa man siya malaman natin na nagsisisi siya sa bandang huli. Wala ka na bang takot sa Diyos? Si Kristo na nakabayubay ay alam niya na yun ng Diyos. Ikaw ay pinaparasahang ding tulad niya. At ito pa, nandito pumasok yung pagpapakumbaba ng magnanakaw. Tama lang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Tinanggap niya na mali ang kanyang ginawa. Yan ang napakahalagang sangkap ng isang pagsisisi. Yung ma-recognize mo na mali ang iyong ginagawa. Kasi kapag hindi mo tinatanggap na mali ang iyong ginagawa, nandoon namamayani pa sa puso mo yung pride. Ikamamatay mo na, hindi mo pa
Hindi mo pa magagawang magpatawad kasi hindi mo tinatanggap na mali yung ginawa mo. Oh. Yung kataasan ng loob minsan ng tao ang siyang nagiging sanhi upang tayo ay mapunta sa impyerno. Bakit? Dahil mamamatay na lang, bit-bit pa yung sama ng loob. Ayaw magpatawad dahil sabi niya mas tama siya, 'di ba? Pero itong magnanakaw, nagsisi siya sa ganitong kaikli na panahon na pwede niyang posibleng gawin. Nakakilos pa siya ng mga bagay na nakapagtanggol siya sa ating Panginoong Hesus. Kinilala niya ang ating Panginoong Hesus bilang tunay na Diyos. At ano pa sinabi? Nagsisi siya. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, yan, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Oh, kaya naman granted, no? Kaya wag nating sasabihin, mga kalaiko, na itong magnanakaw ay basta nagsisi lang at nagkaroon lang ng faith dahil doon sa limitado at nakakahong kakayanan na pwede niyang gawin, nakagawa pa siya, gumagawa siya ng mabuti. Yung faith niya ay binibigyan ng action, no? Okay, kung makakaligtas nga lang yan, mangangaral pa yan, baka maging isang parang si San Pablo po yan, di ba? Dahil nga, ang naging kaganapan ng kanyang pananampalataya ay dahil sa kanyang ginawa. Kung ang sinabi lang ng magnanakaw ay patawarin mo ko at hindi kinakita ng ating Panginoon ano pa mang pagsisisi, basta sinabi niya lang, Jesus, alalahanin mo ako. Ha? Wala siyang sinabing mga ano pa mang bagay na maaring makita ng ating Panginoon na ang taong ito ay mayroong pananampalataya. No? So, ano ba ngayon ang una? Yung manampalataya ka at sa iyong pananampalataya doon magbubunga ng gawa dahil nananampalataya ka at dahil sa pananampalataya babait ka, maging mabuti ka? O dahil may pananampalataya ka upang mapatunayan mo ang pananampalataya mo ay ganap, kikilos ka. Kasi ang pananampalataya na walang kalakip na gawa, yun ang requirement sa gawa. Kung nananampalataya ka pero hindi mo ginagawa, ang pananampalataya mo hindi nakakarating doon sa antas o kalidad ng pananampalatayang dapat na ating maipahayag sa ating Panginoon. Oh. Sabihin na natin hilaw, kulang. Kaya magkasama yan eh. Faith without action. Oh, kung faith alone, hindi pwede. Ano magpapadalisay? Yung mabuting gawa. At ito yung isa sa verse na siya pong kinuha ko na narinig ko kay Brother Sanrio. Kaya inano ko dito, dinisplay ko dito. Maganda tong sinabi niya ito, pananampalataya at mga gawa. Mga kapatid, sabi niya, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maliligtas ba ng ganoong uri ng pananampalataya? So, ang pinag-uusapan nito ay ang kapakinabangan para sa ikaliligtas. Ano ba yung kaligtasan na laging pinag-uusapan natin dito? Di ba hindi lamang yung kaligtasan ng physical na katawan? So, with regards doon sa kapakinabangan, ito po ang siyang binibigyan diin dito na nagsasalita na maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Oh, kanino ba natin pinauukol ang pananampalataya? Hindi ba sa Diyos? O ang sabi dito mga kapatid, anong pakinabang? Pakinabang ng alin? Ng physical na ating kalagayan? Hindi, kundi kapakinabangan ng spiritual na kalagayan natin. Anong kapakinabangan para sa ating spiritual na kalagayan kung mananampalataya ka pero hindi mo pinatutunayan ng gawa? So ito ay isang pagpapatunay na sasabihin natin na tayo may pananampalataya pero para maging authentic yan, maging legit yan, gagawa ka, kikilos. So hindi siya pwedeng masabi nating bunga. Iba yung bunga eh. Pag sinabi mong bunga, nandun ka na sa kategorya na nananampalataya ako, totoo na yung pananampalataya ko. At saka ka palang manganganak ng mabubuting gawa. 'Di ba? Eh hindi pa nga natin nararating yung antas na
ng tunay na kahulugan ng pananampalataya. Kapag hindi tayo gumagawa. Kaya hindi pwedeng masabi na may pananampalataya na ako. Gagawa tayo para natin masabi na yung ating pananampalataya ay lehitimo, katanggap-tanggap, merito. Hindi yung may pananampalataya na to at saka ka lang manganganak. Ito bunga na lang to, bunga na twist po eh. So una muna, okay, meron tayong sinisikap na mapatunayan sa Diyos which is tayo may tunay na pananampalataya. In order for us to prove na itong pananampalataya to ay totoo, kikilusan natin to, i-workout natin to. Gagawa tayo ng mabubuting bagay ayon dun sa inaasahan sa atin ng Diyos. Dito makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Hindi ba hiningi ng Diyos na ialay ni Abraham ang kanyang anak? At dahil sa kadalisay ng pananampalataya nitong si Abraham, siya ay kumilos ng ayon doon sa pananampalataya. Pinakita niya, naging ganap ang kanyang pananampalataya. Hindi niya sinabing, Yahweh, nananampalataya ako, pero hindi siya kumilos, hindi niya inalay ang kanyang anak. Hindi niya nagduda siya. Pero dahil sa sinunod niya yon, yung pananampalatayang yon, nagiging ganap. Nagiging kumpleto. So, hindi kumpleto, hindi nagkakaroon ng kaganapan na masasabi mong ito'y pananampalataya na kung hindi tayo gagawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito ay tinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Napakalinaw po mga kaibigan, mga kapatid natin na faith alone. So huwag na natin medyo pahirapan ang ating sarili na ayaw lang natin na pasailalim dun sa utos, gagawa tayo ng medyo itwi-twist natin na ang pananampalataya ito, kaya ako tinanggap ko na si Kristo na nanampalataya na ako eh. Marami na nanampalataya nga pero hindi makagawa ng mabuti, di ba? Faith alone, faith alone. Tapos ayan kasi ang problema, tayo madadala sa katamaran po niyan. Pero kung sasabihin natin, Panginoon, nananampalataya ako, i-workout ko ang aking salvation. Dahil ang pagsunod sa ating Panginoon ay isang sakripisyo na kinakailangan meron tayong tuntunin ng pagpapasakop doon sa mga nagtuturo sa atin. At pagsisikapan natin patayin ang ating sarili sa mga pita ng laman at mga bagay sa sanlibutan ito at yayakapin kung ano yung mga bagay na mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanya. Ayun ang pananampalataya na inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo, mga kapwa ko Katoliko, tayo ay magsumikap na makabahagi tayo na makagawa ng mabubuting bagay na sabi nga po ay mga bagay na maari pang gawin ng ating Panginoon alang-alang sa kanyang iglesia. Yan, may sakripisyo tayo, gumawa tayo ng mabuti upang maging ganap yung ating pananampalataya. So yun lamang po, konting komento at pagbasa. Maraming salamat. Pro Deo et Ecclesia.